Good day everyone, I am Nicole Kate Sirabanal, your reporter today, and we will talk about the science education in the Philippines. For our learning objectives, at the end of the lesson, the student should be able to discuss the concept of science education, identify science school established to promote science education in the Philippines. Science education in the Philippines. The Philippines is making every effort to strengthen the country's science education. One of the strategies is to conduct science school that will inspire kids to pursue careers in science and technology and foster their gifted scientific potential. Sa Pilipinas talaga naggagawa talaga sila nag-e-effort sila para makapagpatayo ng mga science school, para mas mapadami yung mga science school dito sa Pilipinas, para mas mahasa yung mga talento ng estudyante sa science and technology. Like nung sa may nag-senior high school ako, meron silang building ng for STE, yung Science, Technology, and Engineering, then SPICT, Special Section for SPICT. Dito sa Pilipinas, sinasagawa ng pamahalaan ng malalaking proyekto para makapagpagawa ng mga science schools upang madagdagan ang mga kaalaman ng mga estudyante sa agham at teknolohiya or science and technology sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga modernong pasilidad at magaling na guro sa mga paaralan. Nagiging mas inspirado at handa ang mga estudyante na pag-aralan ang science and technology and makakatulong ito sa pagsulong ng teknolohiya ng bansa. And aim of education, science education focus on teaching, learning, and understanding science. The first aim of science education is teaching science. Teaching science necessitates the development of efficient teaching method. This entails looking at pedagogical ideas and models to assist teacher in efficiently teaching scientific concept and procedure. In teaching science, yung mga teacher is nangangailangan na or maghanap sila ng mga way nilang paano nila tuturuan yung mga estudyante na alam nilang matututo yung mga estudyante. Di ba pagka hindi tututo yung mga estudyante, yung mga teacher, dapat gagawa sila ng way paano nila tuturuan yung mga estudyante para matuto yung mga estudyante at tumatak yung mga pinag-aaralan sa mga estudyante. Halimbawa na lang dito yung pagsasagawa ng mga experiment upang mas maunawaan ng mga estudyante kung, halimbawa, di ba sa volcanic eruption, nagagawa ng mga experiment kung paano lumalabas yung lava sa volcan. Nagagawa ng mga experiment para mas maunawaan, mas maintindihan ng mga estudyante kung bakit ito nangyayari. Kasama na rin dito yung paggamit ng mga multimedia, pictures, video, pagka mayroong hindi mas para mas maintindihan ng mga estudyante, nagbibigay ng mga halimbawa, like ng mga pictures, videos, kung saan mas mapapadali na maunawaan ng mga estudyante yung pinag-aaralan. Pagsasagawa ng mga grupong pag-aaral or mga group activity. Pwede naman din yung magbe-brainstorming sila, magre-research sila ng mga other information na mas mauunawaan ng mga estudyante yung tinatalakay o pinag-aaralan sa klase. The next thing is learning science. Entails both pedagogy and perhaps more importantly, assisting a student in understanding and appreciating science. Sa science, learning science naman, ang mga pag-aaral ng agham ay naglalaman ng pag-unawa sa mga pamaraan ng pagtuturo, yung pagtuturo ng teacher, at higit sa lahat yung pagtulong sa mga mag-aaral na maunawaan at ma-appreciate yung science. Di ba yung mga teacher, magagawa sila ng mga way paano nila tuturuan para ma-appreciate natin yung science, yung importance ng science at kung paano natin mas mauunawaan at maiintindihan ang science. Ang learning science ay tumutukoy sa pagsusuri at pag-aaral ng mga paraan kung paano natututo ang mga mag-aaral at kung paano mapabuti ang mga proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Napakahalaga dito na papasok yung mai-apply natin yung sa teaching science kung saan kung may natutunan ba tayo sa mga itinuro natin, dito papasok yung learning science na kung saan may mga natutunan tayo about science. And the third one is understanding science entails learning and implementing science process skills as well as employing science literacy to comprehend the natural world and daily activities.
Dito naman sa understanding science, ito papasok na yung example is paggamit natin ng mga scientific method na kung saan yung pag-aaral ay nagsasagawa ng mga scientific method upang mabigyan daan sa atin ang magkaroon ng sistematikong paraan ng pagsusuri at pagsusuri ng mga problema at mga tanong natin sa science. Dito napapasok yung understanding paano natin nauunawaan yung science o paano natin naiintindihan yung science. Mga paggamit na yung kunyari pag-aral din ng mga proseso ng sa photosynthesis. Bakit ba nagkakaroon ng photosynthesis? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng proseso tulad ng photosynthesis, mauunawaan natin kung paano nagaganap ang pag-convert ng ilaw mula sa araw at carbon dioxide sa hangin upang magkabuo ng sustansya para sa mga halaman. Isa pang halimbawa nito is yung pag-unawa natin sa klima. Sa pamamagitan ng paggamit ng science literacy, mas naiintindihan natin ang konsepto tungkol sa bakit nga ba nagbabago ang klima nito at ano yung nagiging epekto nito sa mga tao. Itong mga halimbawa nito is nakikita natin kung paano nagiging mas malalim ang ating pag-unawa sa kalikasan at sa mga pangyayari sa paligid natin sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan pang science at science literacy. Science education is concerned with the teaching and learning of science as well as the development of science literacy in general population. This is critical for the country's advancement and development of science and technology. Science education is concerned with the growth of individual in science, which is at the heart of science and technology and society. Yung science education is concerned talaga sila sa pagtuturo ng science, kung paano tayo maintindihan ng science, and then kung paano tayo matututo sa science. Pati na rin yung pag-develop ng science literacy dito sa ating bansa. Kasi napakahalaga nito na mas mapalago yung ating mga kaalaman sa science para din makatulong tayo sa pag-unlad at pag-usbong ng ating bansa. And then, ang concern din ng science education is mag-grow yung individual, mas ma-develop natin yung mga skills natin about science. Yung mga ayaw ng science, baka maging paborito ng science, diba? Meron yung iba, ang pinaka-hate na subject is math, English, science. Pero pag naintindihan at naunawaan natin ng science, baka marami na magkagusto dito sa science. Or marami nang mag-aral ng science. Baka in the future, marami na tayong mga scientists. According to John Dewey 2001, accordingly, nature must indeed furnish its physical stimuli to provide the wealth of meaning through social activities and thinking. Ano nga ba yung physical stimuli? Ito yung mga physical stimuli ay mga impormasyon o senyalis na nanggagaling mula sa ating kalikasan o pwede rin nating makita sa ating paligid. Di ba sinasabi nga nila kapag nasa peace ka na lugar, mas nakakapag-isip, mas nakakapag-focus, mas ganado ating isip na mag-isip ganyan. Ito ay mga bagay na aari nating makita. Like yung mga trees, yung color green, pwede naman sa dagat, yung mga and then madinig natin like yung mga huning ng ibon, yung hampas ng alon, o pwede rin nating maramdaman o maamoy. According to Marx naman, science will be one of the most essential educational course in the future. Sabi niya yung science daw yung magiging essential education course in the future na kung saan marami ng mga teacher or mga students na magpo-focus sa science, hindi lang kunyari yung mga nasa special section, hindi lang yung mga nasa ST, kundi pati na rin sa mga yung mga, di ba, merong STE, SPICT, per section, second section na kung saan pati yung mga nasa second section, first section, magpo-focus na rin sila sa science na kung saan ituturo na rin ng mga teacher yung science, kung yung halaga talaga ng science na hindi lang sila nakafocus sa STE, SPICT, kundi sa lahat ng level, sa lahat ng grade, sa lahat ng estudyante. Science education is justified by the vast amount of scientific knowledge developed in this area that prepares citizens in a scientifically and technologically driven world. First, we provide skills and knowledge according to 1986. Totoo naman, nakakapag-provide sila ng skills at knowledge kung saan nadadagdagan yung mga kaalaman about science and pati na rin sa technology. And pagka nag-experiment natin, mas na-develop natin yung ating mga kakayahan kung saan ba tayo mas mahusay, ganyan, mahusay ba tayo sa pag-experiment, yung pag-research, yung pag-understand natin ng science. And then the second one is meet the goals of science and technology according to Tillman 2005.
And ito nga, yung goals ng science and technology is yung mas mapalaganap yung kaalaman ng science, mas mapalawak yung kaalaman natin sa science na mas maintindihan natin yung importance ng science and technology. Let's proceed to science education in basic and tertiary education. Science education in basic education assists students in learning fundamental concepts and facts linked to everyday life as well as important skills such as process skills, critical thinking abilities, and life skills that required in coping with daily life activities according to Chile and Britain 2002. Dito sa process skills, kunyari pagka mga experiment, magkakaroon ng mga process skills, ng mga akbang kung paano ito yung gagawin ito. And then sa thinking, nag-iisip na, critical thinking, nag-iisip ng mga way kung paano nangyayari ito. And then sa life skills na maaari nating i-apply sa ating mga buhay. Science education also fosters good attitudes such as thirst for knowledge, a desire to try new things, yung pag pag naranasan natin na makapagtuklas sa mga bagong bagay, a desire to learn about nature, yung kunyari pagtuklas natin sa mga bagay-bagay sa nature natin, kung yung mga naninirahan sa nature, yun sa mga about sa mga puno, sa mga hayop, and then and learn about nature and creativity according to Lynn 1997. Ito yung halimbawa nun, sila pagnanasa sa subukan ang mga bagong bagay. Dahil sa kanilang mga kaalaman or mga nalalaman nila sa pag-explore nila, mas handa silang subukan ang mga bagong eksperimento at mga idea na pumapasok sa kanilang isip. Halimbawa, magkaroon ng interest sa paggawa ng mga robot. Pwede sila makagawa ng robot or yung makagawa ng pagkaroon ng interest sa kung paano mas nila ma magiging maganda yung PowerPoint na ginagawa natin, yung pagtuturo, ganyan. Science education will lay a solid foundation for future study of science and consideration of science-related jobs. This is a long-term investment in the country's development and scientifically educated and literate population. Yung science education is magbibigay sila ng solid foundation para sa mga susunod na mag-aaral pa ng science. Ito is yung pangmatagalang pundasyon para mas ma-develop yung mga tao pag-educate and literate population. Science education and tertiary education is concerned with improving students' comprehension and appreciation of scientific ideas and achievements. This is accomplished by including basic scientific classes in the general education program. And then science education and tertiary education, nag-concern din sila sa paano ma-improve yung mga estudyante. Kunyari yung sa skills nila, paano ma-appreciate yung science, and para mas matagumpay sila sa science. Ito ay magiging maa-accomplish na kapag itinuro yung science sa mga general education. Let's proceed to science schools in the Philippines. There are 5 schools, science schools in the Philippines. The first one is the Manila Science High School or MSHS. On October 1, 1963, the Manila Science High School was established. It is regarded as the Philippines' first science high school. Science and mathematics are given a higher priority in the organization and curriculum. Its goal is to create scientists who have souls. The program includes classes as well as other electives. Yung Manila Science High School ay tinatag noong October 1, 1963. Hindi lamang sila sa science nakapokus or yung higher priority nila, nakapokus din sila sa mathematics. And their goal is to create scientists who have souls. The next one, the Philippine Science High School System or PSHSS. The Philippine Science High School System is a government-run program in the Philippines for gifted pupils. It is run by DOST, provides pre-secondary school scholarship with a focus on science disciplines. Its ultimate goal is to prepare its pupils for a career in science. Our RA number 3661. Its mission is to cultivate Filipino scientists with scientific brains and desires to excel. Ang RA number 3661 ay kilala bilang PSHSS. Ito ay isang batas na nilikha noong 1963 na itinatag na kung saan itinatag ang Philippine Science High School upang magbigay ng mga edukasyon sa mga mag-aaral na may mga nanatanging kakayahan
sa science and mathematics. Layunin din ng batas na ito na palaguin ang mga kabataang Pilipino na may mga potensyal sa science and technology at ihanda ang mga mag-aaral sa mga ihanda ang mga mag-aaral sa karera ng larangan ng science. Ang PSHSS ay kilala para sa pagbibigay ng mataas na kalidad na edukasyon at scholarship para sa mga mag-aaral. The third was the Special Science Elementary Schools or SSES. The Special Science Elementary Schools project, which was established in accordance with DepEd Order Number 73 S 2000 Section 2008 and DepEd Order Number 51 Section 2010, is another promising initiative. It began in 2007 with the designation of 57 primary schools across the country as science elementary schools. The SSES project intends to provide scientific and technical information, skills, and values to Filipino children. Ang SSES naman ay ayon sa DepEd Order Number 70 Section 2008 and DepEd Order Number 51 Section 2010 ay isang pang-maasahang proyekto. Ito ay nagsimula noong 2007 nang italaga ang 57 pangunahing paaralan sa buong bansa bilang paaralang pang-elementarya sa science. Ang layunin ng SSES ay magbigay ng mga kaalaman sa science at technology, mga kasanayan at mga values sa mga batang Pilipino. Yung DepEd Order 73 Section 2008, ito yung guidelines on the utilization of the financial assistance to the Special Science Elementary School Project. And then naman yung Department Order Number 51 Section 2010, ito guidelines on strengthening science education at the elementary level. The next one is the Quezon City Regional Science High School. On September 17, 1967, a new science high school, Quezon City Regional Science High School, was formed. It was once known as Quezon City Science High School. In 1999, it became the National Capital Region's Regional Science High School. The curriculum is focused on science and technology, wherein students need to pursue additional science and technology discipline. Nakapokus naman ito sa science and technology na kailangan mag-pursue yung mga estudyante ng mga dagdag na kaalaman sa science and technology discipline. Last science is goes to the Central Visayas Institute Foundation. The Central Visayas Institute Foundation is the birthplace and innovator of the Dynamic Learning Program or DLP, a well-known school-based invention. DLP is a blend of classical and modern pedagogical method that has been tailored to promote the highest levels of learning, creativity, and production. Kilala rin yung Central Visayas Institute Foundation na schools para sa based on innovation. Ay ito rin isang kombinasyon ng classical at modernong paaralan ng pagtuturo na nilalayon na magtaguyod ng pinakamataas na antas ng pag-aaral in creativity and production. Ano nga ba yung Dynamic Learning Program? Ang Dynamic Learning Program ay isang edukasyon na programa na nilalayo na pagtambali ng mga classical at modernong paraan ng pag-aaral upang mapabuti ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Ito ay isang school-based na inobasyon na nagsusulong ng mas mataas na antas ng pagkatuto, ng creativity, at ng production sa mga mag-aaral. Sa ilalim ng DLP, maaaring gamitin ang iba't ibang mga pagsasanay, teknolohiya at mga estratehiya upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang larangan. Ito ay naglalayong maging mas interactive ang pagtuturo at mag-engage ang mga mag-aaral. Kunyari is nagkakaroon ng teacher and student relationship sa isang klase. Pinapahalagahan ng DLP ang pagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa mga mag-aaral, hindi lamang sa pagtuturo para sa pag-aaral, kundi pati na rin ang paggamit ng mga ito sa tunay na buhay. I-apply din ito sa tunay na buhay o sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, what are the 5 schools or the science school here in the Philippines? We have the Manila Science High School,
the Special Science Elementary School, Central Visayan Institute Foundation, and then the Philippine Science High School and the Quezon City Science High School.